Yung mga DD shit, baliwala sa kanila kung fake news yan. Basta paniniwalaan nila yan kahit fake news. Basta tungkol sa kasiraan ng first couple, baliwala sa mga DD shits yan. Basta paniniwalaan nila yan kahit na alam nilang fake news. Ganyan ang mindset ng mga DD shits. Sila kasi ay pinanganak ng mga walang utak. 'Di ba? Pinanganak sila ng mga walang utak. Sabi naman ni Domab TV, sabi nga po, weather lang yan. Pagdating po ng 2028, tingnan ko lang po kung makangiti pa kayo. Wow! Ginagawa yan, hindi sinasabi. Wala naman kayong botante. Oh, consistent ha, consistent. Pag tinatanong, sino ang pro Marcos? Sino ang pro Duterte? Palagi kayong bagsak. Oh, yung last na survey 16% lang kayo, 36% ang pro Marcos. Wala kayo, consistent yan. Pro Marcos mataas. At saka isa pa, talaga namang wala naman talaga kayong tao. Dahil si Duterte nanalo lang dahil sa boto ng mga Marcos loyalists at Marcos supporters. Wala naman talagang botante si Duterte. Kasi kung merong botante si Duterte, dapat na ipanalo niya sana si Cayetano. Tingnan mo yung boto ni PBBM during the time, 2016. Parehong-pareho sa boto ni Duterte. Kasi nga, ang bumoto kay PBBM, loyalista at Marcos loyalist, yun din ang bumoto kay Duterte. Doon pa lang makikita nyo na Cayetano, Vice Presidente ni Digong, hindi niya naipanalo. 6 million lang ang boto. 6 million only ang boto ni Duterte, ay ni Cayetano. Pero si Duterte umabot ng 16 million, di ba? Si PBBM, 16 million din, up. Doon mo makikita. Ang bumoto kay Duterte, yun ang Marcos loyalists and Marcos supporters. At baka nakakalimutan nyo na itong si Duterte pumunta sa Ilocos, sa bahay ni Apo Lakay, at lumuhod at humingi ng suporta sa Marcos family. Baka nakakalimutan nyo yan. Kaya siya nanalo. Kung hindi niya ginamit ang mga Marcos at ang pangalan ni Apo Lakay, wala tayong Duterte na Pangulo. Dahil wag ka, masikat naman si Grace Poe, masikat naman si Binay, at masikat naman si Rojas. Yan ang katotohanan. Hindi naman si Duterte. Walang nakakilala sa kanya. Davao lang yan. Davao. Local. Hindi siya kilala. Pero nung naging Pangulo na ng Pilipinas, ang yabang, ang taas ng ere. Walang kinikilala. Ingrato. O, tingnan mo, nung tumakbo si PBBM, sinira-siraan niya. Ingrato. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang laki-laki ng utang na loob ni Duterte sa Marcoses. Dahil unang-una sa lahat, hindi siya mananalo kung hindi siya sinuportahan ng Marcos family. Hindi siya mananalo dahil wala siyang botante. Davao City lang ang boboto sa kanya. Hindi pa solid kasi meron mga taga Davao Leni, meron mga taga Davao Grace Poe, meron Binay, at iba-iba ang mga sinusuportahan. Hindi solid ang Davao City kay Duterte. Hindi talaga siya mananalo. Wala siyang tsansa na manalo si Duterte kung hindi siya naglumuhod sa mga Marcos, kung hindi siya pumunta sa Ilocos Norte sa bahay ni Apo Lakay at naglumuhod sa Marcos family na bigyan siya ng suporta, hindi mananalo ang Duterte. Kaya pasalamat kayo, ang laki ng utang na loob nyo sa Marcos family at ang laki ng utang na loob nyo sa mga loyalista at Marcos supporters. Mga wala kayong mga ingrato kayo, mga wala kayong hiya. Hindi kayo marunong magpasalamat sa mga loyalista at mga Marcos supporters. Mga ingrato, mga walang hiya. Yan ang katotohanan. Naglumuhod ang mga Duterte para iboto. Kasama pa nga yung alalay, si Bongo nakakulay pula pa. Nakakulay red pa ha. At take note bakit red ang ginamit ni Duterte sa kanyang campaign? Dahil ito ang kulay ng mga loyalista. Yan ang kulay ng mga loyalista. Yan ang kulay ng Marcos. Kaya sa panahon niya, ang ginamit niyang kampanyahan, ginamit niyang kulay red. The color of loyalists. Hindi pa nanalo ang Duterte nyo.
Walang nakakilala sa kanya. Kung hindi pa siya nakiusap, naglumuhod sa mga Marcos at Marcos loyalists and supporters, hindi siya mananalo. Kaya ito, nung sinira-siraan na niya si PBBM, hindi na kayo makakaasa na ang Marcos loyalists at ang Marcos supporters ay boboto pa sa kahit sinong Duterte. Hindi kayo makakaasa na merong Duterte. Hindi na kayo makakaasa na may mananalo pa ng mga Duterte sa eleksyon pagkapangulo. No way! Never again. Ba? Ito ha? Ito. Makinig kayo, mga DDS. Makinig, mga DDS. Ito, sasabihin ko. Nawala na ang suporta ng taong bayan. Ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, nawala na ang suporta namin sa inyo, sa mga Duterte. Dahil sa ginawa nyo kay PBBM. Pagkatapos, sa 30,000 na EJK victims, lahat yan may pamilya. Lahat yan may kamag-anak. Lahat yan may asawa. Lahat yan may mga taong nagmamahal dyan. Sa tingin nyo, yung 30,000 na naging biktima, sa tingin nyo, yung mga yan, yung mga kamag-anak niyan, sa tingin nyo, boboto yan kay Duterte? Kaya lalong nawalan ng botante si Duterte. Dahil ang 30,000 na EJK na yan, marami yan. May mga kamag-anak yan na nagmamahal sa kanila, mga botante yan. Natitiyak ko, yung mga kamag-anak niyan, pamilya niyan, hindi boboto kay Duterte. Isa Iloilo nga lang eh. O sa Iloilo, alam niyo ba, yung ginawa niya kay Mayor Mabilog, alam niyo ba, ang Iloilo, galit kay Duterte. Galit kay Duterte, ang Iloilo. Kaya hindi na kayo makakaasa na sa 2028 may mananalo pang Duterte na Pangulo. Tsamba lang yun, tsamba. Dahil yun sa amin, mga loyalista at mga Marcos supporters. Yun. Ay ngayon, binaboy nyo ang Pangulo namin. Kung ano-anong pinagsasabi nyo, binaboy nyo. So ngayon, di na kayo makakaasa. Wala na. Wala nang Duterte na magiging Pangulo ng Pilipinas. Unang-una sa lahat, alam na ng mga Pilipino kung paano mamuno ang isang Duterte. Nasubukan na natin kung paano mamuno ang isang Duterte. At walang ginawa kundi kill. EJK. May nagawa ba si Duterte sa ekonomiya ng Pilipinas? Wala. May nagawa ba siya tungkol sa kagutuman ng mga Pilipino? Wala! Gutom na gutom ang mga Pilipino. Sa panahon ni Duterte, gutom na gutom ang mga Pilipino. Ang mga drivers natin na mamalimos sa kalsada. First time na nangyari sa panahon lang ni Duterte na ang mga driver na mamalimos sa kalsada. Ang mga tao, gutom na gutom, kumakalam ang sikmura. O, diba? Totoo yan. Makikita nyo, nakapost yan sa aking TikTok. At pwede nyo i-research. Mga drivers na mamalimos sa panahon ni Duterte. Isang Google lang yan, makikita nyo na. Mga balita ng GMA, mga balita ng ABS-CBN. Isang Google lang yan, makikita nyo. Mga namamalimos sa kalsada ang mga drivers sa panahon ni Duterte. At ano pa? Napamura ba niya ang bigas? Nangako siya, gagawin niyang 7 pesos ang bigas. Sa SONA pa siya nangako. Gagawin niyang 7 pesos ang bigas per kilo. Anong nangyari? Bigas sa panahon ni Duterte, umabot ng 70 to 100 pesos. Yung pinangako niyang 7 pesos, naging 70 to 100 pesos. Inutil! Diba? Ay kapag naalala ko talaga, ako'y galit na galit pag naalala ko talaga. Nagagalit talaga ako. Nangako 7 pesos daw. Gagawin daw niya 7 pesos per kilo. Pero hindi niya nagawa. Diba? Ano pa?
Puro EJK ang laman ng utak. Ang daming pambayad para sa mga EJK, pero walang pangbigay na ayuda. Anong nangyari? Oh, nauso tuloy yung community pantries kasi nga nakita, kawawa mga Pilipino, gutom na gutom, hindi napapakain. Ni-lockdown ni Duterte, ikinulong sa bahay pero hindi inayudahan. Inutil. Kaya yung mga community pantries nagsulputan tapos ni-red tag pa. Correct yan, Rino Angel, minura pa niya ang Diyos. Minura niya ang Diyos. Ganyan talaga pag adik, pag bangag na presidente, mumurahin talaga ang Diyos kasi ang mga bangag, no, ang mga adik na pangulo katulad ni Duterte, walang Diyos yan. At kapag wala kang Diyos, mumurahin mo talaga ang Diyos kasi wala siyang tiwala. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Kaya nga siya nagmumura sa Diyos eh. 'Di ba? Kasi wala siyang tiwala sa Diyos. Minumura lang niya kasi bangag. Ang pumapasok sa utak niya, demons. Kaya nga 'di ba? Inuutusan siya ng demonyo. Ipatsugi mo. Sige, mag-order ka. Kill. Order mo. I-kill yung mga tao. Siya naman, dahil wala siyang Diyos, pinapakinggan niya ngayon yung Diablo na nagsasabi sa kanya na mag-order ka, kill. Wala siyang Diyos eh. Hindi siya naniniwala sa Diyos eh. Di ba? Iyan ang katotohanan. May video din ako niyan. Na nagsabi siya na stupido daw ang Diyos. Minura niya ang Diyos. May video ako niyan. Type nyo lang, nasa TikTok. Kita nyo kaagad. Minura niya ang Diyos. Kung naniniwala ba sa Diyos yan, mumurahin ba niya ang Diyos? Hindi. Kaso hindi siya naniniwala sa Diyos eh. At kung naniniwala ba sa Diyos dyan, gagawa ba siya ng mga pagpatay? Hindi. Kasi may takot siya sa Diyos. Kung siya ay naniniwala at nanampalataya sa Diyos, hindi siya papatay ng tao. Dahil may takot dapat siya sa Diyos. Kaso wala eh. Paano nga ba naman siya matatakot sa Diyos? Adik eh. Bangag. Ganyan yung mga bangag, mga adik. Inamin naman niya, di ba? Adik daw siya. Fentanyl. Tapos nag-Mary Jane daw siya. Tapos nung kabataan daw niya, nagko-cocaine. Inamin niya mismo. Kaya kung titingnan natin, siya talaga yung adik. Siya talaga yung bangag. Kaya ganyan siya magdesisyon. Walang patutunguhan. Kaya nga naibigay niya yung West Philippine Sea. Kaya nga gusto niya maging province of China tayo. Kasi wala sa hulog. Yung kanyang mind, wala sa hulog. Hindi na niya alam kung ano ang tama sa mali. Di ba? Yun ang katotohanan. Di ba, mga kaibigan? Yan. Alam niyo mga kaibigan, no? Kung sino ang sinusuportahan mo, yun ka rin eh. Tingnan mo yung mga DDS dito. Palamura, di ba? Kasi yung sinusuportahan nila, palamura. At yung sinusuportahan nila, hindi naniniwala sa batas. Walang batas-batas. Walang batas ng Diyos. Walang human rights. Ang pinapaniwalaan lang ay sarili. Yan po yan. Di ba? Yan ang katotohanan. Kaya etong mga to na nagpaplano ngayon, no? Naghahanap ng butas para makasuhan daw nila si PBBM. Ay, hanap kayo ng butas. Sige, tingnan natin, no? Tingnan natin. Eto, 16 minutes, dumating na sa Korte Suprema si Attorney Salvador Panelo at ang anak niya na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. para tapos na to. Habeas corpus petition para kay petitioner Kitty Duterte na kumihiling na ibalik ang ama niya sa Pilipinas, si Pangulong Duterte. Ngayon lang pala to, no? So, ito po yung mga kaibigan, yung ang nag-assist, no? Nag-assist si Panelo tungkol dito sa hiling, no, ni Kitty Duterte na ibalik si dating Pangulong Duterte. Pero sa tingin nyo, ibabalik ba yan?
Hindi babalik yan. Kasi ang Supreme Court mismo ang nagsabi na ang Pilipinas ay kailangan mag-comply. No? Kasi etong si Duterte, kinasuhan po siya, start po, no? 2011. 2011 pa, hanggang 2019. Yan po yung mga panahon na meron pang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kasi member pa tayo ng ICC. 'Di ba? Pero nung 2019, kumalas na tayo sa ICC, so wala nang pag 2019 onwards, wala nang jurisdiction ang ICC. Kaya nga idinaan na lang sa Interpol. Sa Interpol, meron tayong meron tayong commitment. So hindi pwede natanggihan natin ang mga request ng Interpol. Yan yon. Diyan tayo nagkakatalo. Interpol po yan. Hindi natin pwedeng tanggihan. Kasi tayo din, nagre-request din tayo na kapag may mga hinahanap tayong tao, ay ibinibigay din ng Interpol. So hindi tayo pwedeng tumanggi. At isa pa yung sinasabi ng mga DDS na to, na isang Filipino citizen, basta lang daw ibinigay sa mga banyaga. Hello! Hello! Hindi siya basta-bastang Filipino citizen. Siya po ay accused of crime against humanity. At may ebidensya po 30,000 ang natsugi sa kanyang panahon. So yung sinasabi ng mga DDS na to nang nagpapaawa na basta daw ibinigay ang isang Filipino citizen sa mga banyaga. Well, that's not true. Dahil unang-una sa lahat, may kaso na si Duterte since 2017. 2011, nag-uumpisa ang investigasyon. 2017, formal siya na sinampahan ng kaso. At ang nagsampa niyan, sina Senator Antonio Trillanes. So, ibig sabihin, mga kaibigan, etong kaso na to, hindi to basta-basta dahil yung mga biktima, may mga kamag-anak, sila mismo, mga kaibigan, ang kasama sa pagsasampa ng mga kaso na yan. Kasama yung kanilang mga affidavit na ibinigay sa ICC. So, ibig sabihin, si Duterte hindi simpleng Filipino citizen. Nakatulad ng sinasabi ng mga DDS na to na bakit daw ang isang Filipino citizen ay basta lang ibinigay sa mga banyaga. Hindi po siya basta-bastang Filipino citizen. Dahil siya po ay accused of crime against humanity. Involved ang 30,000 na namatay sa kanyang war on drugs. So, meaning to say, may merit po ang kasong ito. Hindi ito gawa-gawa, hindi ito imbento, ito po ay mabigat na kaso. Kung ordinary citizen lang si Duterte na wala naman siyang nagawang gano'n na crime against humanity, bakit naman siya ibibigay? Kung magre-request yung Interpol, ba't naman siya ibibigay? At isa pa, bakit naman magre-request ang ICC sa Interpol kung wala naman siyang nagawang kasalanan? Kasi mga kaibigan, ang pagkakaalam ko, ang ICC, kapag sila po ay nag-iimbestiga at kumukuha ng ebidensya, hindi po sila basta-basta nagre-rely sa mga ebidensya na shallow or mabababaw. Kapag mababaw lang ang ebidensya mo, hindi nila papansinin. Kahit mag-file pa ng kaso si Senator Trillanes sa ICC, hindi nila papansinin yung pinafile na kaso ni Senator Trillanes sa ICC. Bakit po nila pinansin at bakit po nila binigyan ng oras yung kaso na final ni Senator Trillanes sa ICC? Kasi nakita nila malaki yung malaki yung maraming mga ebidensya. May mga reports ng mga media, may mga balita, may mga datos, at meron mismo accomplishments from the Office of the President. Sa opisina mismo ni Duterte, naglabas ng accomplishment reports for 1 year only kung saan ang nabiktima. Lahat-lahat na sa legit police operation, sa mga riding in tandem at lahat-lahat na umabot ng
20,000 plus. So ang ICC, kapag gano'n ang nakita nila na kumbaga maraming mga ebidensya, matibay ang kaso, saka sila umaaksyon. Pero kahit may magsampa pa kay Duterte sa ICC, kung makita ng ICC na wala namang merit ang kaso, wala namang mga ebidensya, hindi nila yan papansinin. The fact na pinansin nila ang kaso ni Duterte at kanilang sa pag-aaral nila, nakita nila na matibay ang mga ebidensya, kaya nila pinupush. Yan yun. At napakatagal na nito Nagsampa si Trillanes 2017. 2017 sinampa ni Trillanes yung kaso. Ano na ngayon? 2025. Ang tagal na, di ba? Pero nung 2011 pa lang, meron ng mga, may mga records na yan at meron ng mga investigasyon yan. Pero hindi pa masyadong ganun ka toro ang mga investigation. Nung 2017 talaga, doon talaga nag-start, no? Kasi nakita ni Trillanes pagpasok ni Duterte. Pagpasok pa lang noong 2016, isang buwan pa lang, grabe na ang patayan. So ganyan ba ang gusto mo nyo na maging Pangulo ng Pilipinas? Patayan dito, patayan doon, tumba dito. Ganyan ba ang gusto nyo? Barbaric? Hello, sabi ni Duterte, ginawa daw niya yun para sa mga Pilipino. Ginawa daw niya yun para sa mga anak ng mga Pilipino. Para daw sa mga Pilipino. Hello? Yung 30,000, hindi ba Pilipino yan? Yung 30,000 na biktima ng EJK, hindi ba Pilipino yan? At yung mga kamag-anak niyan, mga mahal niyan sa buhay, hindi ba yan Pilipino? Kung gusto mong gumawa ng tama para sa mga Pilipino, dapat ang ginawa mo, inayos mo, tinupad mo yung batas. Dinaan mo dapat sa due process. Dapat ang direktiba mo sa mga kapulisan, hindi yung kill, hindi yung shoot to kill. Dapat ang direktiba mo sa mga kapulisan, hulihin nyo. Yung lahat hulihin nyo, basta may makita kayo. Halimbawa, mag-i-start pa lang, user, or yung mga user, iparehab. Ito dapat yung directive mo sa kapulisan hulihin nyo. Tapos i-classify nyo yan. Ito ba, pwede ba to iparehab na lang? Ilagay sa rehab para magbago. Ito, mga drug lord po. Ito kailangan talaga to, mag-build up tayo ng kaso. Mangalap tayo ng ebidensya, so ipakulong natin. Ganon ang tama na ginawa niya. Kung ginawa niya yon, maayos sana. Kaso nung ginawa niya, 30,000 mga Pilipino, sinugi. Mga bata nga, di ba? Ito, mga bata, 3 years old. 3 years old, mga kaibigan, Nakasama, Ito daw yung sabi ni na Bato, collateral damage. Kung yung anak kaya niya ang maging collateral damage, ano kaya mangyari? Ito, bata, Kita niyo ba yung nasa picture? Siya po ang 3 anyos na batang si Micah Olpina. Years old. Turing na pinakabatang biktima ng war on drugs ni Pangulong Duterte. Mga kaibigan, the victims of AJK deserve justice and accountability. No one is above the law. 3 taon. Guys, huwag tayong madadala sa mga sentimiento ng mga DDS, ng mga Duterte diehard supporters na nagpapaawa effect, na pinoproject nila na inaapi si Duterte, kinawawa si Duterte, pero ang katotohanan mga kaibigan, hindi po kinawawa at hindi po inapi si Duterte. Ang sabi nga po mga kaibigan, lahat ng mga nagawa mo, ng mga mali, mga krimen, dapat iyong pagbayaran. At ito na po yun mga kaibigan, ang panahon na dapat pong magbayad si dating Pangulong Duterte sa lahat ng kanyang mga krimen na nagawa. Crime against humanity. 30,000 EJK na mga karamihan dito mga kaibigan ay wala naman talagang kasalanan at nataniman lang ng ebidensya. At itong 3 years old na batang ito mga kaibigan, kung ito ay anak mo, ano kayang iyong mararamdaman? Kung nawalan ka ng anak na talagang minahal mo at gusto mong matupad niya ang kanyang pangarap sa buhay pero tinuldukan at pa siya inaresto. Yung asawa ko, binaril agad. Wife of AJK victim on Duterte's arrest.
Ito nga mga kaibigan ang komentaryo ng isang wife ng NJK victim. At sabi nga niya, mabuti nga daw si Duterte dahil inaresto. Hindi katulad sa asawa niya na basta na lang sinugi. Ito yung sinasabi ko. Si Duterte po, binigyan ng due process. Pero kita mo ha, umaangal pa sila na nalalabag daw yung karapatan ni Duterte. Pero sa panahon nila, hindi po sila nagbibigay ng due process. Correct. Diretso. Diba? Kaya, ito masasabi ko mga kababayan. Tignan natin, itong mga tao na naging biktima ng EJK. Wala po silang due process. Basta lang sila kinitla ng buhay. Hindi po sila binigyan ng second chances. Basta lang silang binarel. Correct. Kaya, tingnan nyo, sino ang tunay na api? Si Duterte ba? Na hanggang ngayon ay buhay pa. At masarap po ang kanyang pagkain sa dahig. Correct. At maayos naman ang kanyang magiging kulungan sa dahig kung siya ikukulong. Kaya hindi po patas ang hustisya. Kahit na nakuha na or naaresto na si Duterte, hindi pa rin patas ang hustisya. Dahil paano magiging patas? Etong mga to, hindi na to makakabalik sa pamilya nila. Hindi na sila makikita ng pamilya nila, hindi na sila mayayakap ng pamilya nila. Pero si Duterte, buhay na buhay. At pwede pa siya makita ng kanyang pamilya. Kaya wala talagang hustisya. Diba? Pero pasalamat na lang tayo, kahit pa paano, ay at least naaresto na si Duterte. Kahit hindi pa rin nakukuha yung tunay na hustisya. Kaya para sa akin, kahit mahuli si Duterte, hindi mo masiserve ang hustisya. Kasi hindi mo na mababalik ang buhay nito. Correct. Para sa akin, as opinion ko, masasabi mo lang na magkakaroon ng hustisya kung kayang ibalik ng pagkakakulong ni Duterte ang mga buhay ng 30,000 na namatay sa EJK. Tama. Doon lang magkakaroon ng hustisya. Correct. Sabi po dito sa post, buti pa. O, diba? Kaya, alam nyo, OA lang talaga kayo mga DDS eh. OA, overacting. O, iyak-iyak pa kayo. O, lalo na kapag may camera. O, nilalakasan nyo pa yung iyak nyo. Kahit wala na kayong mga luha. Iyak-iyak kayo, feeling mga biktima. Eh, hello? Buhay na buhay oh. Yung Duterte nyo, buhay na buhay. Kung makulong man yan, ay ang ganda-ganda kaya ng kulungan sa dahig. At masarap ang pagkain ng mga nakakulong sa dahig, for your information. Hindi naman katulad dito sa Pilipinas eh. Ang kulungan doon maganda at ang pagkain doon masarap. Kahit nakakulong yan. At sina Sara, pwede pumunta doon kahit monthly, buwan-buwan, kaya nilang pumunta doon kasi marami na silang pera. Daming pera niyang mga yan. Eh di ba nagkukwento nga siya, nag-aaral pa lang siya dito sa Manila. Inanuhan na siya ng tatay daw niya, binila na siya ng bahay, binila na siya ng kotse, para mag-aral siya dito sa Manila. Pinag-aaral siya ng medicine. Diba? Nag-aaral pa lang siya noon O kita niyo, napoprovidean siya ng tatay niya, ng mga pangailangan niya, mga luxury. So, kahit pumunta siya doon, every month, makikita niya yung tatay niya. Pero yung mga AJK victims, makikita ba yan ng mga mahal nila sa buhay? Hindi na. Ay pupunta sila sa libingan. Anong makikita nila doon? Nicho. Wala na. Kaya huwag kayo mag-inarte, mga DDS, dahil hindi kayo api. Kung meron mang api dito, walang iba, kundi yung mga AJK victims. Kayo hindi kayo api. Yan ang katotohanan. Nagpapabiktim kayo. Yung iba namang mga Pilipino na uto-uto din, ang bilis naman mabagbag ang mga kalooban. Pero kung titingnan natin, babalikan natin ang lahat ng mga nangyari noon, ay ang yabang-yabang ni Duterte. Ano sabi ni Duterte? Ay, sagot ko yan. Haharapin ko yan. May order is shoot to kill. Itsugi nyo lahat yan. Encourage na yan na naman-laban. Pagkatapos itsugi. Ang yabang-yabang nga niya eh. Tapos pinapangalanan niya yung pati yung Mayor Jed Mabilog, pagkatapos wala naman pala sa listahan ng PIDEA. Tapos may sinabi pa siya na isa na na inihulog daw sa helicopter. My God. At yung sinasabi pa ni ni Asierto, ni Bato-Bato na may pinakain sa buhaya.
My God, very barbaric ha. Barbaric naman your Presidente Duterte nyo. Napaka-barbaric. O, pagkatapos ngayon, hinuhuli pa lang ang OA nyo. O, samantalang yung mga biktima, hindi na nakaranas ng paghuli. Agad-agad. Pok! Tong! O, di ba? Yung iba nga, di ba? Merong yung nakikita sa mga CCTV. O, pagsipa sa pintuan. O, kumakain yung mag-anak. No, kumakain. Mahirap lang kumakain yung mag-anak. Nandun yung anak, nandun yung tatay, yung suspect, no? Nandun yung yung lola, nandun yung lolo. Pag ng pintuan, pak! Nakita yung tatay, boom! Tumba ka agad. Nakita pa nung mga nung mga bata, nakita nung lolo, lola, nakita nung mga ibang member ng pamilya. Hindi mo lang inisip, baka magka-trauma yung mga yun. Nagka-trauma nga eh. Kaya nga di ba kinupkup sila ng isang grupo ng yung sa mga pari. Doon sila, kinakaunsilan sila para magkaroon sila ng kasi mga nagka-trauma. Na-trauma sila eh. Ganyan po. Walang due process. Sa panahon ni Duterte, tutumba ka na lang. Ay ang nakakainis dito, ang mga tinutumba ay ang hihirap. Mga nasa tondo, mga nakatira sa Tala, Caloocan, Bagong Silang, dyan sa may bayan, ay doon sa mga Baseco, doon sa mga lugar na mga mahihirap na ating mga kababayan. Yun lang kasi ang kaya. Kasi alam niya na hindi kaya na mag-hire ng mga dikampanilya, ng mga abogado. Kaya yun ang kanyang inaapi at inaabuso. Pero yung mga malalaki na mga drug lords ay hindi niya ginagalaw. Ay pinoproteksyonan pa nga eh. Ay katulad na lang ni Michael Yang. Di ba? Magreklamo kayo ngayon. Mga DD sheets, magreklamo kayo. OA nyo hinuhuli pa lang yan hinuhuli pa lang yan. Tingnan nyo yung itsura ni Kitty. Talagang nanlilisik ang mga mata ni Kitty. Pagkatapos, sinisi pa yung hinaras daw siya, pinakita yung nakikita mo naman sa video eh. Sinusugod niya yung niya talaga, sinusugod niya talaga eh. Hindi siya hinaras, siya pa nga ang nangharas eh. Minura pa nga niya si General Torre. General yun matanda sa kanya yun. Ganyan talaga, walang breeding eh. Like father, like daughter. Walang breeding eh. Kung anong natutunan sa ama, yun lang. Hindi ko hinaan yung pagkatao niya. Ang sinasabi ko ngayon, yung kanyang reaksyon. Habang hinuhuli yung kanyang tatay, ganun yung reaksyon niya, mumurahin mo yung General Torre. Mumurahin mo, matanda sa'yo. My God. Tanungin ko kayo. Nung si Apo Lakay, dinadala sa Hawaii. Sina PBBM ba nagmura? Minura ba nila yung mga Amerikano na nagdadala kay Apo Lakay? Hindi naman, di ba? May narinig ba kayo? Kahit isang statement man lang ni PBBM na minura niya ang mga Aquino dahil sa ginawa sa tatay niya? May narinig ba kayo kahit isang statement man lang kay Amy o kay Irene na minura ang mga Aquino dahil sa ginawa sa tatay niya? Wala kayong narinig. Kasi magaganda ang mga breeding. May mga good breeding. Naturuan ng maayos ng magulang. Yan lang yon, ganun lang kadali. Kung ano puno, siya ang bunga. Ganun lang yon. Kaya tantanan nyo kami, mga leadership. Tumigil kayo sa inyong mga ano tawag dito? Pagpapa-awa effect. Tumigil kayo. Tantanan nyo kami. Tumigil na kayo, sa inyong pagpapa-awa effect.